Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment sa ating topic na ano-ano ang mga dapat gawin para hindi masayang ang ating Pasko. Sa ating episode na Sayang na Pasko sa inyong lahat! Review lang tayo ha. Masasayang ang Pasko. Number 1, kung matigas ang ulo at puso mo. Number 2, sayang ang Pasko kung hindi kayo magsasalo-salo. Yan. Number 3, sayang ang Pasko kung naghihintay ka ng kapalit sa iyong regalo. Sayang ang Pasko kung mayroon kang bago o regalo pero ubos naman ang pera mo sa bangko. Naku, ang gagawin O, na. number Tara. 5, sayang ang Pasko kung babati ka ng Merry Xmas. O iba naman, Happy Holidays. Holidays. Yan. Kasi- Makinig po kayo mabuti. Ito po isa sa napaka-importante gusto naming mensahe sa inyo. Bakit? Kasi iba ang Xmas sa Christmas. Huwag nating i-ex si Christ sa Christmas dahil kung wala naman si Jesus Christ, wala namang Christmas, di ba? So yun po yung napaka-importante po kasi po di ko maintindihan kung saan nagsimula yung Merry Xmas. Pag-isipan niyo yung buti. Doon pala Meron daw- kita nyo. O, bakit? Meron daw ano yan, meron daw talagang pinagmulan. Oo nga. Kaya lang, ang problema nito, hindi natin nasasama kung ano yung importance ng Christmas. So yun po, at the end of the day, kung ako po kababasahin ko, simple lang. Of all letters Natatanggalin mo. na Nai-ex mo. ipapalit. O Oo. ipapalit. Bakit X, number 1? Number 2, of all letters collection or word na tatanggalin, bakit Christ? Kasi pwede naman sabihin, Merry Christ X. Pwede naman yun, di ba? Bakit po ang ginamit Merry Xmas? Ako po, ang puso ko po, at the end of the day po, simple lang, they want to remove Christ in Christmas. At kung bumabati po kayo ng Merry Xmas, something's wrong. Lalo na kung naniniwala kayo, may Jesus Christ na pinanganak ng Pasko. Tandaan niyo po to, walang Pasko, Christmas, kung walang Jesus Christ. Kasi po, Yes. ang Christmas nagaling sa Salitang Jesus Christ. Christ. Kaya po, malaking problema po pag bumabati kayo ng Merry Xmas. Oo, o kaya Happy Holidays. Kasi Ayan naman. parang holidays lang naman, di ba? Parang, oy, hindi, maraming bakasyon, kaya Happy Holidays. Hindi na nabibigyan ng importansya yung reason for the season. Yan dalawang pagbati po na yan ay in a way po nagagamit para makalimutan natin yung tunay na meaning ng Ng Christmas. Christmas. Na hindi po maganda. Kasi po, pag-isipan nyo buti, balikan nyo man yung history. Ang history niyan, nanggaling talaga ang Christmas kay Jesus Christ. Pinanganak po si Kristo. Kahit saan kayo pumunta sa simbahan, ang pinag-usapan, pinanganak si Jesus Christ on this day. E ba't babati ka ng Xmas? At babati ka ng Happy Holidays? Isa lang po yun ang important punto. Gustong tanggalin ng iba. Now, some people unknowingly tinatanggal si Jesus. Pero unknowingly. Unknowingly, oo. Hindi nila alam na pag Xmas pala, tinatanggal pag happy holidays. So ito po, we're now telling you, please starting today, huwag tagalin si Kristo sa Pasko. At please, ngayon babati po tayo ng Merry Christmas. Kami nga po, may updated version. Ang aming bati po, Merry and Blessed Christmas. Gusto po namin pagpalain tayo ng Diyos. Oo, hindi lang merry, di ba? Hindi lang yung Masaya. magiging kasiyahan nito, kundi magiging blessed, no? Mm-hmm. Oo, kaya sa darating na Kapaskuhan, bumati po tayo ng merry and a blessed Totoo po yan. Christmas. Dagdag ko lang po. Hindi po tayo pagpapalain. Yun po ang gusto natin, Blessed Christmas. Kung di natin tunay na uunawaan, bakit may Pasko? Yun nga po yung kapanganakan ni Kristo. Yun nga po, napaka-importante. Kaya po, huwag niyo pong kakalimutan. At pag, ito hiling ko po, may kaibigan kayo, kamag-anak kayo, naniniwala kay Kristo. At bumati ng Merry Xmas, paalalahanan niyo lang. O bumati ng Happy Holidays, paalalahanan niyo Baka lang. nakalimot lang. Actually, opo, marami po o baka nakalimot lang. naging sense of habit lang. Ay, Yes. masyadong mahaba yung word ng Christ. Baka nga yun ang X dahilan na lang, kaya diba? iniksin. So my point is, kuminsan po, nakakalimutan lang natin, hindi naman natin sinasadya. Sinasadya. Kaya ito po yung panahon po, para hindi masayang ang Pasko, bumati po ng Merry and Blessed Christmas. Huwag kakalimutan po yan. Yan. Number 6. Yeah. Sayang ang Pasko kung hindi mo alam ang tunay na dahilan kung bakit may Pasko. At alam niyo ba, maraming tao ang nagse-celebrate ng Kapaskuhan pero hindi nila alam o nauunawaan ang tunay na dahilan ng Pasko. Ang ganda po nito.
ikaw, habang nakikinig ka sa amin, ano ba dahilan ng Pasko? Sir, kapanganakan ni Kristo. Kung yun po ang pananaw niya, may problema yan. Yung normal, sir, Christmas party, nagdating, mas malaki problema yan. Kung ang pananaw niyo lang po sa Pasko, kapanganakan ni Kristo, kulang po yun dahil hindi po yun. Tandaan niyo po, ang kapanganakan ni Kristo ay simula lang ng tunay na dahilan bakit may Pasko. Yes, kasi maging yung mga atheists or hindi naniniwala sa Diyos, nagsiselebrate din sila ng Totoo. Pasko eh. Bumabati rin sila ng Merry Christmas. 'Di ba? Maging yung mga ibang may faith, 'di ba? Ibang reliyon, Na no? hindi naniniwala kay Jesus Christ, nagsiselebrate din naman ng Christmas. Pumunta po kayo, may mga ibang reliyon Oo. po, may ibang paniniwala, nagme-Merry Christmas po sila. Kasi nga po, yun ang kalakaran na po. Yes, Pero ito tradition. tanong, alam ba talaga nila bakit may Merry Christmas? At bakit tayo kailangan maging merry sa Pasko? At yan po yung bibigay po namin sa inyo dahilan. Yan, may mga tao naman alam na Pasko. No? Ayan. Alam na nila ang Pasko ay Yan. araw ng Malamang ikaw pagsilang to. ni Jesus, 'di ba? Pero hindi nila alam ang dahilan bakit ba isinilang sa Ayan. lupa si Jesus. Yan po ang kailangan nyo maintindihan. Alam mo ba bakit sinilang si Jesus dito sa lupa? Kasi po, yun ang tunay na dahilan. Yung pagpapanganak po niya, simula lang. Yes, start pa lang yon. Dahil, kumbaga, mapupunta muna yon sa pagsilang, nabuhay, kamatayan, Yan. di ba? Okay, At pag-resurrect. masasayang po ang Pasko nyo dahil hindi po natin alam kung bakit may Pasko. Okay, Yes. kung hindi po maintindihan nyo, malaki problema. Ito po, lagay nyo sa isip nyo, may Pasko dahil may Pasko ng pagkabuhay. Yes. Yung po tandaan nyo, kaya po may Pasko dahil meron pong Pasko ng pagkabuhay. Kung walang Pasko ng pagkabuhay, walang Pasko. Siguro ang tanong nyo, ano yung Pasko ng pagkabuhay? Oo. Normally, ang tawag po natin to sa fast is Resurrection Sunday. Pero bago mag-Resurrection Sunday, Crucifixion Friday. May Pasko dahil may linggo ng pagkabuhay. Yun po yung ulit-ulit namin sinasabi. At kung wala pong Pasko, wala ring Holy Week. So Holy Week po ang ultimate dahilan bakit may Pasko. Kung baga, ganun pala, no? Kung walang Holy Week, hindi natin kailangan ng Christmas, kailangan. di ba? Kaya ipinanganak si Jesus on Christmas Day ay para mamatay ng Biyernes Santo, mabuhay muli sa linggo ng pagkabuhay. At ano pa ibig sabihin ng maligtan ng pagkabuhay? Ito po yung panahong pinanganak po si Kristo na matay para tubusin tayo sa ating lahat ng kasalanan. Yes. At nung Resurrection Sunday na buhay na muli, pagpapatunay, naging matagumpay po siya para tubusin lahat ng ating kasalanan. Yung pong ibig sabihin po ng Merry Christmas. At ano naman ang dahilan ng lahat ng ito, di ba? Sabi nga ng Diyos, for God so loved the world that He gave His one and only Son on Christmas Day, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ibig sabihin po, ang purpose ng Pasko, maniwala kayo na si Kristo ay namatay para sa ating makasalanan, nabuhay na muli sa Resurrection Sunday para patunayang tunay pong nagwagi ang si Kristo para tubusin lahat ng ating kasalanan. At ang importante po dito, dapat maniwala kayo. Yes. Pag ginawa niyo po yan, the greatest gift of Christmas will be with you. Yes. At syempre, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At syempre, ang tanong ninyo, ano ang dapat gawin para paniwalaan? Sabi ng Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead on Resurrection Sunday, you will be saved. Meaning po, the gift of Christmas is offered to everyone. But only those who believe will receive the true gift of Christmas. If you don't believe that Jesus was born to die for our sins, you will not receive the gift of Christmas, which is salvation and eternal life. Kaya sana, wag mo sayangin ang Pasko ha, maniwala ka na ipinanganak si Jesus sa araw ng Pasko. Namatay dahil sa ating kasalanan, kaya may Biyernes Santo at nabuhay na muli sa Resurrection Sunday. Kaya, Isang masaya at at pinagpalang Pasko po sa sa inyong inyong lahat. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon ha, at next week, Mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda sa inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. closing prayer lang tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala niyo sa amin sa tunay na dahilan at meaning at kahulugan ng Pasko. Dalangin ka po sa lahat ng nanood at nakikinig ng programa ito. Tunay na maunawaan nila, isa buhay nila ang kahulugan ng Pasko.
Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino, saan man po kami sa iba't ibang sulok ng mundo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Imbitahin niyo po yung mga taong mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleashed. Sa susunod natin pagsama-sama, magsama-sama tayo. Huwag niyong kalimutan, tuwing Sabado, alas 4 ng Hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed!